At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay, sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kaniyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. At kayo'y magpalaanakin at magpakarami, magsilago kayo ng sagana sa lupa, at kayo'y magsidami riyan. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kaniyang mga anak na kasama niya na sinasabi, at ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan, pati sa bawat ganid sa lupa. At aking pagtitibay ng aking tipan sa inyo ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay, na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking baghari ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang baghari sa alapaap, at aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. At ang baghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem at si Cham at si Hapet, at si Cham ay siyang ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe, at sa mga ito'y nakalatan ang buong lupa. At nagpasimula si Noe na maging mambubukid at naglagay ng isang ubasan. At uminom ng alak at nalango, at siya'y nahubaran sa loob ng kaniyang tolda. At si Cham na ama ni Kanaan ay nakakita ng kahubaran ng kaniyang ama at isinaysay sa kaniyang dalawang kapatid na nasa labas. At kumuha si Sem at si Hapet ng isang balabal at isinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama
at ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kaniyang pagkalango sa alak at naalaman ang ginawa sa kaniya ng kaniyang bunsong anak. At sinabi, sumpain si Kanaan, siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kaniyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. Pakapalin ng Diyos si Hapet, at matira siya sa mga tolda ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. At nabuhay si Noe pagkaraan ng bahang gumunaw ng 350 taon. At ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at namatay. Ito nga ang mga salit-saling lahi ng mga anak ni Noe, si Sem, si Cham, at si Hapet, at sila'y nangagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw. Ang mga anak ni Hapet, si Gomer, at si Magog, at si Maday, at si Haban, at si Tubal, at si Mesek, at si Teras. At ang mga anak ni Gomer, si Akinas, at si Repat, at si Tugarma. At ang mga anak ni Haban, si Elesa, at si Tarsis, si Sitem, at si Dudamnim. Sa mga ito nangabahagi ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain, na bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang wika, ayon sa kani-kaniyang angkan, sa kani-kanilang bansa. At ang mga anak ni Cham, si Kus, at si Misraim, at si Pat, at si Kanaan. At ang mga anak ni Kus, si Seba, at si Habila, at si Sabta, at si Raama, at si Sabtik. At ang mga anak ni Raama, si Sheba, at si Didan. At naging anak ni Kus si Nimrod, siyang napasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya'y makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimula ng kaniyang kaharian ay ang Babel, at ang Erech, at ang Akkad, at ang Kalne sa lupain ng Sinar. Buhat sa lupaing yaon ay napasa Assyria at itinayo ang Ninibe, at ang Rehoboter, at ang Kala, at ang Resen, sa pagitan ng Ninibe at ng Kala na siyang malaking bayan. At naging anak ni Misraim si Ludem, at si Ananim, at si Lehabim, at si Naptuhim, at si Patruisim, at si Kasluim, na siyang pinagbuhatan ng mga Pilisteo, at ang Kapturim. At naging anak ni Kanaan si Sidon, na kaniyang panganay, at si Het, at ang Hibuseo, at ang Amoreo, at ang Gergeseo, at ang Hibeo, at ang Araseo, at ang Sineo, at ang Aradyo, at ang Samareo, at ang Amateo, at pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Kananeo. At ang hangganan ng Kananeo ay mula sa Sidon, kung patungo sa Gerar, hanggang sa Gaza, kung patungo sa Sodoma, at Gomora, at Adma, at Sibuim, hanggang sa Lasa. Ito ang mga anak ni Cham, ayon sa kani-kanilang angkan,
ayon sa kani-kanilang wika, sa kani-kanilang mga lupain, sa kanilang mga bansa. At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya ring lalong matandang kapatid ni Hapit. Ang mga anak ni Sem, si Elam, at si Asur, at si Arpasad, at si Lud, at si Aram. At ang mga anak ni Aram, si Us, at si Hol, at si Geter, at si Mas. At naging anak ni Arpaksad si Sala, at naging anak ni Sala si Heber. At nagkaanak si Heber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng unay si Peleg, sapagkat sa mga araw niya'y nahati ang lupa, at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Huktan. At naging anak ni Huktan si Almodab, at si Selep, at si Hammabet, at si Herad, at si Haduram, at si Usal, at si Dekla, at si Ubal, at si Abimael, at si Sheba, at si Opir, at si Havila, at si Hubad. Lahat ng ito ay mga naging anak ni Huktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa kung patungo sa Sipar, na siyang bundok ng silanganan. Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kani-kanilang angkan, ayon sa kani-kanilang wika, sa kani-kanilang lupain, ayon sa kani-kanilang bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kani-kanilang lahi, sa kani-kanilang bansa, at sa mga ito nangabahagi ang mga bansa pagkatapos ng bahang gumunaw.